Paano nga ba nagsimula ang galit ng Iran sa Israel? Isang tanong na tila simple, pero sa likod nito ay isang masalimuot na kasaysayan ng pagtataksil, ideolohiya at walang katapusang labanan. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, nagsilbing bangungot sa gitnang silangan ng alitan ng dalawang bansang ito. Isang labanan ng prinsipyo, pananampalataya at pamumuno sa rehiyon. Noong una magkaalyado sila, nagtutulungan sa ekonomiya, teknolohiya at seguridad. Hanggang sa biglang bumaliktad ang mundo kung saan mula sa isang progresibong pamahalaan, naging isang bansang pinapatakbo ng batas ng relihiyon ng Iran. Mula sa pakikipagkaibigan sa Israel, naging mortal nila itong kaaway at ang dating matibay na ugnayang diplomatiko ay naglaho kasabay ng panunumpa na buburahin ng Israel sa mapa. Sa video na ito mga kapatid, hindi lang natin uungkatin ang mga pangyayaring humubog sa alitang ito. Tatalakayin din natin ang papel ng Estados Unidos, ang pagbagsak ng Shah, ang pag-angat ni Ayatollah Khomeini at kung paano ang ideolohiyang Islamiko ay ginamit bilang sandata sa geopolitika. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang subscribe button at all ng bell icon para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Bago ang lahat mga kapatid, mahalagang balikan natin kung kailan ang Israel at Iran ay hindi pa magkaaway kundi magkaalyado. Mula dekada 1950 hanggang 1979, sa ilalim ng pamumuno ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, ang Iran ay tinuturing na isa sa mga bansang pinakamaunlad at pinaka-naimpluwensyahan ng kanluran sa gitnang silangan. Malapit ang ugnayan ito sa Amerika at naging mahalagang kaalyado sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa parehong panahon, nakipag-alyansa rin ang Iran sa Israel, partikular sa larangan ng military intelligence, enerhiya at high-tech development. Batay sa mga ulat mula sa CIA Declassified Archives, magkasangga ang Iran at Israel sa pagtutol sa lumalaganap na ideolohiya ng Pan-Arabism na itinutulak ng mga lider gaya ni Gamal Abdel Nasser ng Egypt, gayon din sa pagpigil sa paglaganap ng komunismo na sinusuportahan ng Soviet Union. Ang salitang Shah ay nangangahulugang hari at si Mohammad Reza Pahlavi ang huling Shah ng Iran. Siya ay kilalang makakanluran malapit sa Amerika at Israel at matatag ang paniniwala sa sekular na pamahalaan, ibig sabihin hiwalay ang gobyerno sa relihiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinikap niyang gawing moderno ang Iran, pero kapalit nito ay ang paghina ng mga tradisyon at ang paglimita sa mga kaisipang panrelihiyon. Marami sa mga relihiyosong sektor sa Iran ang tumutol sa kanyang mga pulisiya, lalo na sa malapit niyang ugnayan sa Israel. Para sa kanila, ang pagkikipag-alyansa sa Israel ay hindi lang pampulitika kundi isang pagtalikod sa Islam. Sa kanilang paningin, ang ginagawang pananakop ng Israel sa Palestine ay isang direktang pag-atake sa pananampalataya, kaya ang Shah ay hindi lang naging simbolo ng dayuhang impluensya, kundi isang kaaway ng mga paniniwala ng maraming Muslim sa Iran. Ang alyansa ng Iran at Israel ay umabot sa punto na ang Mossad o Intelligence Agency ng Israel at SAVAK o Secret Police ng Iran ay nagbibigayan ng impormasyon ukol sa mga kalaban nilang grupo. May mga ulat din na tumutulong ang Israel sa Iran sa pagbili ng armas mula sa Europa. Ngunit ang ganitong ugnayan, bagamat lihim sa karamihan, kalaunay nabunyag at nagdulot ng matinding galit sa mga Islamistang grupo sa Iran. Noong 1979, naganap ang isang napakalaking pagbabago sa Iran sa pamamagitan ng Iranian Islamic Revolution. Pinatalsik ng mamamayan ng Shah sa pangunguna ng mga Islamistang tagasunod ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Noong 1964, bago ang Islamic Revolution, pinaalis si Ayatollah Ruhollah Khomeini mula sa Iran dahil sa kanyang matinding pagtuligsa sa rehimen ni Mohammad Reza Pahlavi, lalo na sa malapit nitong ugnayan sa Estados Unidos at sa pagpapatupad ng mga batas na itinuturing ni Khomeini na labag sa Islam at sa soberanya ng bansa. Noong 1963 hanggang 1964, ipinakilala ng Shah ang tinatawag na White Revolution, isang serye ng mga reforma gaya ng reforma sa lupa, pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan at westernization ng Iran. Matindi ang pagtutol ni Khomeini dito sapagkat nakita niya ito bilang pagtataksil sa mga tradisyonal at relihiyosong prinsipyo ng Islam. Matapang niyang kinundina ang pag-impluensya ng Amerika sa Iran, partikular na ang pagpasa ng gobyerno ng Shah ng isang batas na tinatawag na Status of Forces Agreement o SOFA. Sa ilalim ng batas na ito, hindi maaaring litisin sa Iran ang mga sundalong Amerikano na gumawa ng krimen sa loob ng bansa, isang bagay na mariing tinututulan ni Khomeini bilang paglapastangan sa soberanya ng Iran. Dahil sa kanyang mga pahayag laban sa Shah, naaresto si Khomeini noong 1963. Nagbunga ito ng malawakang protesta sa buong bansa at noong 1964 matapos muling magsalita laban sa SOFA at sa gobyerno, ipinatapon siya sa Turkey at kalaunan ay nanirahan sa Iraq sa loob ng halos 14 na taon. Kalaunan lumipat siya sa France kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang revolusyonaryong aktivismo. Habang nasa France, mas tumindi ang anti-American at anti-Zionist na paninindigan ni Khomeini. Tinawag niya ang Amerika bilang the Great Satan at ang Israel bilang cancerous tumor sa katawan ng Islam. Ginamit niya ito upang gisingin ang damdaming panrelihiyon ng mga Iranian at ihanda sila sa isang rebolusyong Islamiko.
Habang patuloy naman ang pamamahala ni Mohammad Reza Pahlavi, tumitindi rin ang suporta ng masa kay Khomeini. Sa bawat welga, protesta at pagsabog ng tensyon sa Iran, ang pangalan ni Khomeini ay lalong naging simbolo ng paglaban. Ngayon mga kapatid, habang bumabagsak na ang kontrol ng Shah noong huling bahagi ng 1978, lumakas ang panawagan para sa pagbabalik ni Khomeini. Noong February 1, 1971, bumalik siya sa Iran kung saan tinatayang nasa 1 milyong katao ang sumalubong sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang bumagsak ang monarkiya at naitatag ang Islamic Republic of Iran at si Ayatollah Ruhollah Khomeini ang naging supreme leader. Simula noong 1979, opisyal lang itinuring ng Iran na iligal at hindi lehitimo ang pag-iral ng Estado ng Israel. Para sa Iran, ang pagkakatatag ng Israel ay bunga ng marahas na pananakop sa mga lupaing pag-aari ng mga Muslim na Palestino. Itinuturing ng Iran na isang malaking insulto sa buong umma o pandaigdigang komunidad ng mga Muslim ang patuloy na pag-iral ng Israel kaya't hayagan itong isinusumpa na ito'y buwagin sa anumang paraan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginawa ng Iran na opisyal ang suporta nito sa mga grupong lumalaban sa Israel tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ang Hezbollah na isang militanteng grupong Shia na sinusuportahan ng Iran ay tinatag noong 1980s sa gitna ng pananakop ng Israel sa Lebanon. Mula noon, nagsilbing proxy o kinatawan ng Iran ng Hezbollah sa mga gerilyang pag-atake laban sa mga tropang Israeli. Hindi direktang nakikipaglaban ng Iran sa Israel sa larangan ng digmaan. Sa halip, ginagamit nito ang tinatawag na proxy warfare, isang estratehiya kung saan ang mga kaalyadong armadong grupo ang ginagamit upang salakayin at pahinain ang kalaban. Sa kasong ito, ginagamit ng Iran ang Hezbollah upang paulit-ulit na guluhin at hadlangan ang mga operasyon ng Israel, lalo na sa mga border ng Lebanon at Israel. Lumawak pa ang mga alitan dahil sa tinatawag na Axis of Resistance. Isa itong alyansa na binubuo ng Iran, Syria, Hezbollah at iba pang grupo na tutol sa presensya ng Israel at US sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, nakipag-alyado naman ng Israel sa mga bansang gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Egypt na pawang mga pro-kanluran. Dahil dito, sa halip na isang simpleng labanan sa pagitan ng dalawang bansa, ang Iran-Israel conflict ay naging bahagi ng mas malawak na proxy war sa buong rehiyon. Simula noong mga 2000, lumala ang tensyon matapos akusahan ng Israel at US ang Iran na lihim na gumagawa ng nuclear weapons. Bagaman base sa Iran na ang kanilang nuclear program ay para lamang daw sa pang-enerhiyang layunin. Ngunit ayon sa International Atomic Energy Agency, may indikasyon na gumagawa ang Iran ng mga teknolohiyang pwedeng gamitin sa paggawa ng sandatang nuklear. Para sa Israel, hindi ito katanggap-tanggap. Dahil dito, nagsimula ang tinatawag na Shadow War, isang hindi opisyal ngunit aktibong labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Kabilang dito ang mga cyber attacks, assassination ng mga nuclear scientist at sabotage operation. Noong 2010, ilang Iranian nuclear scientist ang napatay sa Tehran na pinaniniwala ang kagagawa ng Mossad. Isa rin sa pinakakilalang insidente ay ang Stuxnet virus, isang cyber attack na tumama sa nuclear facility ng Iran na ayon sa mga ulat ay sinasagawa ng Israel at Amerika. Sa kabilang banda, gumaganti rin ang Iran sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga rocket attacks ng Hamas sa southern Israel at pagpapadala ng drones at missile sa pamamagitan ng Hezbollah. Isa rin sa pinakahuling issue ay ang pagpapadala ng Iranian military advisor sa Syria upang suportahan ang gobyerno ni Bashar al-Assad. Dahil dito, paulit-ulit na inaatake ng Israeli Air Force ang mga pasilidad ng Iran sa loob ng Syria bilang bahagi ng tinatawag nilang preventive strategy upang pigilan ang paglawak ng puwersang Iranian malapit sa kanilang border. Hindi rin may pagkakailang papel ng relihiyon sa alitang ito. Ang Israel ay isang Jewish state habang ang Iran ay isang Islamic theocracy. Para sa pamahalaan ng Iran, hindi lamang ito simpleng usapin ng politika o teritoryo kundi isang moral at relihiyosong tungkulin na labanan ng pananakop sa Jerusalem o Al-Quds na siyang ikatlong pinakabanal sa lugar para sa mga Muslim. Tuwing ginugunita ang Al-Quds Day sa Iran, taon-taon ay maririnig mula sa mga pinuno ng bansa ang matitinding panawagan para sa pagbagsak ng Estado ng Israel. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng Israel sa rehiyon ay isang insulto hindi lang para sa mga Palestino kundi sa buong komunidad ng mga Muslim sa mundo. Lalong tumindi mga kapatid ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kilala sa kanyang matigas na paninindigan laban sa Iran. Paulit-ulit niyang sinasabi sa pandaigdigang komunidad lalo na sa Estados Unidos na ang Iran ay isang existential threat, isang banta sa mismong pag-iral ng Estado ng Israel. Dahil dito, marami sa kanyang mga pulisya ay naging agresibo laban sa Iran, kabilang na ang pagpapalawak ng military capabilities ng Israel at pagsasagawa ng mga intelligence operations upang hadlangan ang anumang hakbang ng Iran na posibleng magdulot ng panganib sa seguridad ng kanilang bansa. Noong 2015, nilagdaan ang isang nuclear deal sa pagitan ng Iran at 6 na makapangyarihang bansa, ang US, UK, France, Russia, China at Germany. Tinawag itong JCPOA o Joint Comprehensive Plan of Action. Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang Iran na limitahan ang uranium enrichment activities nito kapalit ng pag-alis ng mga ipinataw na international sanctions. Ngunit mariing tinututulan ng Israel ang kasunduang ito dahil para sa kanila hindi nito tunay na napigilan ang ambisyon ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons.
Noong 2018 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump, tuluyang umatras ang Estados Unidos mula sa JCPOA, isang hakbang na muling nagpasiklab ng tensyon sa buong rehiyon. At bilang tugon, muling pinaigting ng Iran ang uranium enrichment program nito. Noong 2020, isang mataas na nuclear scientist ng Iran ang pinaslang sa isang high-tech ambush na itinuro ng Tehran sa Israel. Para sa Iran, ang insidenteng ito ay hindi lamang isang pag-atake kundi isang hayagang deklarasyon ng digmaan. Bilang ganti, nagsasagawa ang Iran ng drone attacks laban sa mga target ng Israel sa loob ng Iraq at Syria bilang bahagi ng kanilang patuloy na shadow war. Habang lumalala ang tensyon sa rehiyon, inilunsad ng Israel ang tinatawag na Abraham Accords. Isa itong kasunduang naglalayong inormalize ang relasyon ng Israel sa ilang Arabong bansa. Sa pamamagitan nito, unti-unting naging kaalyado ng Israel ang United Arab Emirates, Bahrain, Morocco at Sudan. Dahil dito, lalong naisantabi ang Iran sa usapang diplomatiko sa rehiyon. Para sa Tehran, ang mga kasunduang ito ay isang uri ng pagtraidor sa layunin ng paglaya ng Palestine at tinitignan nila ito bilang bahagi ng estratehiyang nagpapaigting sa kanilang diplomatic isolation at galit laban sa Israel. Bilang tugon, lalo pang pinalakas ng Iran ang kanilang ballistic missile program bilang bahagi ng deterrent strategy. Bukod dito, pinalawak din nila ang paggamit ng mga proxy forces. Kabilang dito ang pagpapadala ng drone sa teknikal na suporta sa mga grupong tulad ng Houthi sa Yemen at mga Shia militia sa Iraq. Ayon sa ulat ng United Nations Panel of Expert, ginagamit ng Iran ang mga proxy groups na ito upang magsagawa ng indirect attacks laban sa Israel at sa mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Sa mga nakalipas na taon, lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Noong 2021 at 2023, nasaksihan ang sunod-sunod na rocket attacks na tumama sa Tel Aviv kasabay ng mga drone attacks na sumasalakay sa mga sensitibong nuclear facilities ng Iran. Ang mga salitang open conflict at full-scale war ay lumalabas na sa bibig ng mga eksperto, habang ang dalawang bansa ay tila naglalaro sa napakanipis na linya ng digmaan. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na deklarasyon ng gyera, araw-araw ay may nagaganap na clandestine warfare, mga lihim na operasyon, cyber attacks at proxy strikes na nagpapatuloy sa ilalim ng radar ng international media. Ang kasalukuyang alitan ay hindi na lamang usapin ng Israel at Iran, nadadamay na rin ang mga bansang gaya ng Lebanon, Syria, Iraq at maging ang Amerika. Sa tuwing may pagsabog sa isang embahada o pagpaslang sa isang mataas na opisyal ng militar, laging lumulutang ang anino ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Isang matinding halimbawa nito ay ang Israeli strike sa Damascus noong April 2024 na ikinasawi ng mga senior Iranian officers. Mula noon, sunod-sunod ang naging bantang paghihiganti ng Iran, kabilang ang pag-atake sa mga US bases sa Iraq at Syria.